Nagising ako dahil may narinig ako nag-uusap na hindi ko mawari kung nasaan. Minulat ko ang mga mata ko. Madilim ang kapaligiran. Nakita ko ang katawan ko na walang saplot. Kaya agad kong kinuha ang kasuotan ko sa lapag at isinuot ito. Tumayo ako para pakinggan kung saan yung nagsasalita. Binuksan ko yung pinto ng kwarto. Bumungad sa akin ang madilim na sala. Kaya binindot ko ang switch ng ilaw. Hayop yung matandang yun. Sinabi sa asawa ko na magkasama tayo. Dapat mamatay na yung matandang yun. Dahil napaka-chismosa. Tinig ng babae na tila alam ko na kung sino. Narinig ko yun sa labas ng bahay. Naglakad ako patungo sa pinto at idinikit ang aking tenga. Sinabi ng matandang yun, si Mers ba? Halika na, puntahan natin sa bahay niya para makain na natin. Tinig ng lalaki na parang maedad na dahil sa malaking boses nito. Nagulat ako sa sinabi niyon. Si Aling Mers pupuntahan sa bahay nila at kakainin. Aswang! Ito ang unang rumihistro sa utak ko. Wala naman taong nangangain ng kapwa niya tao. Sa alam ko, aswang lang ang nakain ng tao. Hayop! Kailangan nila mapaslang dahil perwisyo sila sa lipunan, mga pabigat. Baka naman magising asawa ko. At baka hanapin ako. Alam mo naman si Anton, strikto. Nagulat ako. Sinabi ng babae ng kaboses ni Laila. Bumalik ako sa kwarto ng dahan-dahan at ngayon ko lamang napagtanto na wala si Laila. Bumalik ako sa pinto at pinakinggan muli. Alam na ba ni Anton ang sikreto mo? Parehas tayong aswang. Baka kapag nalaman ng asawa mo ay mapatay ka. At baka pati ako ay damay mo. Basta, huwag mong sasabihin sa asawa mo na isa kang aswang. Sabi ng matanda. Gulong-gulo na ang utak ko dahil sa mga narinig ko. Si Laila, isang aswang, hindi maaari dahil hindi ko mapapatawad ang asawa ko. Pati yung matanda. Dahil sa nararamdamang galit, ay pumunta ako sa kusina at kinuha ko ang aking itak. Bumalik ako sa pinto at binuksan ito. Pagbukas ko ay bumungad sa akin ang tahimik na labas. Pero hindi dapat ako magkamali. Siguradong nasa paligid lang yun. Ang bilis naman kung umalis na yung mga yun. Sumilay-silay pa ako sa kaliwat kanan. Nang biglang may nakita ako, malaking aso na kulay itim na tumatakbo paalis. Bigla na lang nagtayuan ang mga balahibo ko. Sobra naman laki ng asong yun at nakakatakot yung kulay. Tanging bumbilya lang ang nagbibigay liwanag sa labas. Kaya naman nakita ko ang asong yun. Dahil sa takot ay pumasok ko sa bahay at muling sinarado ang pinto. Anton? Bigla na lang nanlaki ang dalawa kong mata. May tumawag sa akin mula sa kwarto. Pumasok ako sa kwarto at nagulat ako dahil nakahiga doon si Laila. Saan ka ba pupunta kanina? Medyo natatakot yung tanong sa kanya at tumupo sa kama. Nanlaki ang mata niya at tumingin sa akin habang nakahiga at yung una naman ay nasa gilid niya. Hindi mo ba ako nakita? Nasa lapag ako kanina. Kaya nung nagising ako, tumaas ako sa kama. Taniya na kinagulat ko. Kung nasa lapag siya, ba't hindi ko siya nakita? Napatingin ako sa bintana at nakita kong bukas ito. Pumasok na ang malamig na hangin sa loob. Pumunta ako dito at nilak yun. Bakit naman bukas yun? Kanina lamang ay sigurado akong nakasarado yun. Nakakapagtaka.
Ah, pasensya na ha. Hindi kita nakita. May kukwento ako sa'yo. May narinig ako nag-uusap kanina sa labas. At pinag-uusapan nila si Aling Merce. Ang sabi ay pupuntahan daw nila ito at kakainin. Sabi ko sa kanya, nakita ko ng laki ang mata ni Laila at umupo ito sa tabi ng kama. Kulang lang yan sa tulog. Halika na, matulog na tayo. At kung ano pa yung pinagsasabi ng bibig mo. Sabi niya, sabay kinulungan ako makahiga. Humiga kami habang magkapatong ang kamay ng isa't isa. Pero, totoo naman yung narinig ko kanina. Hindi ako pwedeng magkamali. Dahil, malinaw ko yung narinig. At kaboses pa yun ni Laila. Nakakapagtaka lang. Siguro, naiengkanto ako. Nakakagimbal ang nangyari kay Aling Merce. Nakita siya sa likod ng bahay nila na wakwak na ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Nakakadiri kung ayun tititigan. Nakakaawa ang matanda. Kahapon lang ay magkausap pa kami. Tapos ngayon, ganito na siya. Hindi ko mapigilang lumuha. Maraming tao ang nasa labas ng bahay nila at isa na ako dun. Iniimbestigahan ng mga pulis yun. Wala pating nakakaalam kung sino ang gumawa sa kanya nito. Kung sino man ang gumawa nun, sana maranasan din niya. Hindi lahat ng bagay ay gagawin niya. Dapat sa kanya din ay mangyari ang mga yun. Nakita ko, inilagay si Aling Merce sa stretcher at ipinasok sa ambulansya at umalis na sila. Unti-unti na rin nag-alisan ang mga tao, kaya naglakad na rin ako pauwi. Hindi naman ganun kalayo ang bahay nila, kaya lalakarin ko na lang. Maya-maya pa ay napaliyad ako dahil may biglang sumundot sa tagiliran ko. Lumingon ako at nakita ko si Efren. Kapitbahay namin, nakangiti na nakasimangot na hindi ko alam kung ano ang emosyon niya. Umakbay siya sa akin habang kami ay naglalakad. Pare, yung asawa mo pala, nasaan? Tanong niya. Bakit ba lagi si Laila na lang ang tinatanong nila sa akin? Baka naman may gusto sila dito. Huwag ko lang malaman na nililigawan nila ang asawa ko dahil ilulublog ko sila sa kumukulong mantika. Bumuntong hininga ako at sumagot. Nasa bahay lang. Bakit mo natanong? Umalis siya sa pagkakakabay sa akin at may kinuha sa bulsa niya. Isang cellphone yun. Kita ko namang may para bang hinahanap siya. Naku, baka may papakita to sa akin na walang kwenta at kung saan-saan lang galing. Inabot niya sa akin ang cellphone at may nakaplay na isang video. Nakita ko agad ang mukha nito. Teka, asawa ko to ah. At si Mang Kaloy, magkahawak ang kamay nila. Naiyukong ko ang kamao ko. Nagka-interes tuloy akong panoorin ang video na yun. Bigla na lang silang pumasok sa isang restaurant at sa mall bar. Dahil sa galit ay iniangat ko ang cellphone at akmang ibabato. Bigla na lang hinawakan ni Efren ang braso ko na para bang pinipigilan ako. Ops, teka. Wag yan. Mahal yan eh. Sabi niya, sabay kuha sa cellphone niya at itinago sa bulsa. Hindi nga nagbibiro si Aling Merce. Sana hindi ako nagpaloko kagabi kila Laila. Asawa niya ako at dapat ako lang ang mahalin at hawakan niya sa kamay. Kailan yan, pre? Kanina lang yan. Baka nandun pa yun.
Dahil kakapasok lang nila sa restaurant nung umalis ako. Kaya putol yung video. Kukuhanan ko sana sa loob eh. Kaso, baka makalata sila. Ang sagot niya. Naintindihan ko naman siya. Mabuti nga't binidyohan niya yun para may pruweba na ako. Nagpapasa ako sa kanya. Matapos ipasa sa akin, ay agad akong nagtatakbo at binuksan ng pinto. Umungad sa akin ang bahay na kay tahimik. Agad kong kinuha ang susi ng motor ko at lumabas sa bahay. Pinandar ko ito at pinaharuron papunta sa mall. Ipinarado ang motor sa tabi at daling-dali pumasok sa loob nito. Ang dami ng tao. Hindi mo bilang dahil sa segundong dumaan ay ilang tao na ang nakapasok. Umakyat ako sa second floor. Hinanap ko ang restaurant na nakita ko sa video. Hindi nga ako nagkamali. Agad akong pumasok at pumunta sa isang waiter na kasalukuyan nag-serve ng pagkain. Sir, pwede bang magtanong? Ano po yun, sir? Tanong niya. Naglakad siya sa isang table at inilagay sa tray ang mga pinagkainan. Pumuntong hininga muna ako bago magsalita. May nakita ka bang babae na maganda? At may kasamang matanda na uugod-ugod? Doon ay napaisip siya. Mga ilang minuto din siya nag-isip. Ay, parang meron, sir. Pero, kakaalis-alis lang nila kanina. Kala ko nga, nung una yung mag-asawa yun. Yun pala, magtatay eh. Ang sabi niya na ikinagulat ko. Mag-asawa? Magtatay? Ang gulo-gulo na talaga ng utak ko. Hindi ko naman alam kung ano ang iisipin ko. Yung katotohanan ba? Opinyon? Ang gulo talaga. Natanong ba yung pangalan? Tanong ko sa kanya. Matagal muli itong nag-isip. Nakahawak sa baba. Hindi niya ba tanda ang pangalan? Ba't hindi niya tanda? Kainis. Kapag nalaman ko talaga na si Laila yun, hihiwalayan ko na siya. Ano nga ba yun? Ay, sir, teka lang ha. Parang, Laila? Ay, oo sir, parang. Ay, narinig ko sila ng matanda na sabi ng anak niya. Kanina ay, Laila, umorder ka ng pagkain. Yun nga sir, Laila nga. Yung matanda, hindi ko po alam ang pangalan eh. Bakit nyo nga wala na itanong? Wala lang. Yan nagpapatanong kasi sa akin. At may naniligaw ata. Sabihin mo kapag bumalik, nagpod na dito ang admirer niya. Sabihin mo na lang ang pangalan ko na James. Halis na ako. Pumanin sa kaunting abala. Tumango lang siya sa akin. Lumabas ako ng restaurant na yun. Naglakad palabas ng mall. Muli, pinandar ko ang motor ko at umuwi na sa amin. Hindi muna ako nagtrabaho sa refilling station dahil makamapahamak ang asawa ko kung sakali man. Isinasaalang-alang ko ang kaligtasan namin. Ni isa ay ayokong may mawala sa amin. Nakauwi ako sa bahay. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si Laila na nakahiga sa sofa. Lumapit ako at umupo sa paanan nito. Katulad kagabi, hindi ko muna ilalabas ang galit ko sa kanya. Kung kagabi ay sabi niya ay hindi totoo. Pero ngayon, totoo na to. Niloloko niya ako. Tumingin ako sa mukha niya. Saan ka galing? Tanong ko sa kanya. Umangat siya ng mukha sa akin. Sa labas lang. Sa labas lang? Nyanin niya ay wala akong nakita. Niloloko niya na talaga ako. Hindi to maaari. Dahil kung magtagal pa, ay magmumukha na akong tanga. Niloloko mo ba ako? Feeling ko, nilunok ko ang dila ko. Bakit ayun pa ang sinabi ko?
Dapat, nagsorry ako. Ha? Siyempre naman hindi. Mahal na mahal kita eh. Mahal niya ako. Mahal ko siya. Nagmamahalan kami. Pero, niloloko niya ako. Dahil hindi ko mapigilan ang galit, ibinigay ko ang cellphone sa kanya at pinanood ang video na pinasa sa akin ni Efren. Nangingilid ang luha ni Laila. Nang iabot niya sa akin muli ang cellphone, kinuha ko ito at iniligay sa aking bulsa. Ano kayang sasabihin niya? Wala kaming relasyon ni Mang Kaloy. Aniya, na kinagulat ko. Bakit ganon makahawak sa kamay niya yung matanda? Maniniwala ko kung wala silang relasyon. Bakit? Ang galing makahawak. Umiyak na ito, saka umayos ng upo. Sabihin mo na, ang to... Naputol bigla ang iba pang sasabihin ko dahil bigla siya nagsalita na ikinagulat ko naman. Totoo niya. Amo ko si Mang Kaloy. At may hindi pa ako sinasabi sa'yo noon. Isa akong aswang. Aswang ako. At ang ama ko. Anton, kung hindi mo ako tanggap, kahit patayin mo na ako ngayon, ay gugustuhin ko. Oo, hindi ko sa'yo sinabi noon pa man nang naging tayo. Ayokong sabihin dahil baka naiwan at tamuhin mo ako. Isa pa, mahal na mahal kita kaya sinisikreto namin ang lihim namin. Pasensya na kung huli na. Tsaka, ganyan talaga kami magsama ng ama ko. Dahil, mahal namin ang isa't isa. Alam mo ba na, pinatay ang ina ko ng mga tao? Pilit namin tinatatagan. Dahil ay namin, baka kami naman ang sunod kung magrebelde kami. Isa pa, ay hindi nila alam ang mag-anak kami. Kaya, hindi kami nadamay ng pinatay ang ina ko. Ang sakit-sakit. Pero, nagbago ang lahat simula nung dumating ka. Ang dating malungkot, ay ito. Masaya na sa piling mo. Gawin mo na ang gagawin mo, Anton. At tatanggapin ko. Tawagin mo ang mga kapitbahay natin. At patayin na nila ako. Pero, ito ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita. Kahit buhay ko pa, ang kapalit. Mahabang litanya niya, sabay nagsimula ng tumulo ang luwang gusto ng kumawala kanina pa. Aswang? Si Laila ay isang aswang? Hayop na buhay ito. Sana naging isa na rin akong aswang para magkauri kami ni Laila. Sinabi niya sa akin ng totoo, kaya para naman lumambot ang aking puso. Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya. Parehas kami naiyak dahil sa sinabi niya. Tao ako na kaya ding masaktan. Lalaki ako na kayang umiyak. At alam ko din sa sarili ko na mahal ko siya ng buong puso ko. Pero bakit ngayon niya lang sinabi? Nabigay ko na ang pagkalalaki ko sa kanya. Nabigay niya na din ang sa kanya. Ang sakit-sakit dahil kapag nabuntis siya ay isang aswang ang anak namin. At dadami pa yun. Ang mali lang sa kanya ay huli na siya kung magsabi. Paano kung malaman ng kapitbahay na isang aswang ang asawa ko? Baka kamuhian nila ako at lalayo sila sa akin dahil sa takot sila sa isang aswang. Ang sakit. Kahit ilang taon na kami ngayon, ay ngayon ko lang nalaman ang lahat-lahat. Pasensya na, Anton. Kung ngayon ko lang na sinabi sa'yo ang lahat, natatakot lang kasi ako na baka patayin mo ko. Umiwalay siya sa pagkakayakap sa akin at siniil niya ako ng halik. Dahil sa gulat ko ay naitulak ko siya ng malakas.
Kaya naman tumagsik siya at napahiga sa sahig. Kailangang itigil ko na ito. Dahil hindi ito nararapat. Noon sabi ko, kahit ano pa siya, ay mamahalin ko siya. Kala ko, walang kwenta yun. Kaya nasabi ko. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Hindi ko na siya mahal. Mali pa lang sabihin ko na mahal ko siya. Dahil isa siyang aswang. Tumayo ito at mabilis na tumakbo palabas ng bahay. Nanatili lang akong balisa sa kinauupuan ko. Hindi ko na kailangang habulin yun. Dahil walang kwenta na siya sa buhay ko. Tumayo ako at tumungo sa kusina para uminom ng tubig at pakalmahin ang sarili ko. Gusto kong makalimot. Ayoko na. Nakakainis siya. Huli nga nung sinabi niya sa akin kung kailan mahal ko na siya. Mali na pala dapat kong sabihin na mahal din kita. Gusto ko nang mamatay. Kung pwede nga lang, ay lalamunin na ako sa kinatatayuan ko ngayon. Pero paano? Diyos lang ang kayang gumawa nun. Kung isa nga lang akong Diyos at rerespetuhin ako. Kung ako magiging Diyos, hindi ako magdadalawang isip na alisin sa mundo ang mga aswang. Sakit na ang puso ko. Binuksan ko ang cabinet at kinuha ang isang bote ng alak. Gusto kong kalimutan ang babaeng nagsira ng katauhan ko. Hindi ko kaya makita siya at makasama ng matagal. Doon ay lumagok na ako ng alak. Mapait. Ito ang gusto kong lasa. Ang mapait para malimutan ko ang lahat. Gusto ko na rin ang mamatay. Binigay ko na ang pagkatao ko sa kanya. Pero ngayon niya lang sinabi sa akin, hindi ko talaga malilimutan ang lahat-lahat. Tumagay muli ako. Hanggang sa naging iba na ang epekto ng alak sa akin. Alak na kay sarap inumin kapag gusto mong makalimot. Maya-maya pa ay nakaramdam na ako ng antok dahil sa dami na rin ng aking nainom. Hindi na kaya ng katawan ko kaya unti-unti ay napasubsob ako sa lamesa at nakatulog. Nagising ako dahil sa sunod-sunod na katok. Lumapit ako sa pinto at nakita ko si Efren na parang hingal-hingal dahil humihinga ito ng malalim. Kunot-noo ko siyang tiningnan kahit masakit ang ulo ko. Hindi pa rin naaalis ang epekto ng alak sa akin. Pre, si Laila! Ano na naman ba yun? Busy ako eh. Pwede bang mamaya na? Ang sabi ko, sabay kusot sa aking mga mata. Pre, si Laila! Ano bang meron kay Laila? Pre, huwag kang mabibigla. Si Laila, patay na. Natagpuan siya sa likod ng bahay ni Mang Kaloy. Nakabigti. Pati rin si Mang Kaloy ganun din. Halika, puntahan natin sila. Anea, hindi ako nagulat, kundi lumawak lalo ang ngiti ko sa labi. Napansin niyo ni Efren. Pre, tatawa ka lang ba dyan? Ang sabi ko, patay na ang asawa mo. Sabi niya na may kalakasan na ang boses. Wala akong magagawa. Ginusto nila yan eh. Pati hindi ko na asawa si Laila. Dahil isa siyang aswang. Isang salot na aswang sa mundo. Hindi ko siya mahal. Mabuti nga yun para mabawasan na ang mga aswang sa mundo. Nagulat si Efren sa sinabi ko. Kahit anong sabihin niya pa na pumunta ako, ay hindi talaga ako pupunta. Ano? Si Laila? Aswang? Oo, pre. Isang aswang na salot.
asawa ko siya. Hindi porket asawa ko siya, kailangan nasa kanya na ang puso ko. Kailangan meron pa din ako sa sarili ko. Hindi makikita ang pagmamahalan sa matamis namin pagkasamahan. Nagalit ako. Itinakwil ko siya bilang isa kong asawa. Ang asawa kong aswang. I'm coming closer. La, 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 la. I will catch you. The time it goes tick tock, tick tock, tick. You are unprepared. I would swear you are pretty scared. It is like a magic show, and